Meron po akong nakitang comment po dito na nagngangalang si Ariel Duhapa. Sabi niya, Jesus Christ fulfilled the 613 laws of the Jews and never committed a single sin. That's why the Bible asks only the faith from every believer. Naku, malaking problema ito. Wala siyang talata kasi kaya mahirap po itong kinabisado lang natin at conclusion na wala pong batayan. That's why the Bible asks only the faith from every believer. So, tingnan natin, irespeto natin yung kanyang, pero bibigay tayo ng reaction sa sinabi niya. Hindi ko alam kung kabisado niya yung 613 laws of the Jews. May ideya po ba kayo, kapatid na Ariel Duhapa? So, pakita po natin, Pakita natin. Kasi madali lang naman yan I-search mo lang, tapos screenshot. Ito yung nakita ko. Ito yung website, Judaism 101. A list of 613 mitzvot or commandments. Yan, ito yon mga kapatid. Yan, So, mabilisan lang. Mula sa number 1, tuloy-tuloy. Ayan. So, pag inisa-isa mo nyo po yan, ikaw mismo kapatid, ay hindi ka maniniwala na lahat yan ay wala nang natira, tinupad ni Kristo. At ang tanging matitira ay pananampalataya. Forbidden sexual relations, tulad na lamang po niyan. Naku po, aywan ko kung pag-uwi mo, nabutan mong asawa mo, kasiping na iba, ay sabihin mo, okay lang yan, tinupad na ni Kristo yan. Dietary laws, palagay ko, di ka kumakain ng dugo. Aywan ko, kung pati yun, mo na. So, bago tayo magbitaw minsan ng isang salita, makakabuti na pinag-aralan muna natin, inalam muna natin, kinabisado natin. Kasi nangyayari po kasi, mga kapatid, dahil nga sa, mga sabatista ito mali ito So, ang nangyayari, magko-comment na po tayo na hindi natin tinitingnan yung sinasabi natin. Ayun, idolatry. Idolaters and practices. Aywan ko kung okay na sa inyong sumamba sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan, o pati yung mga inkantador. Naniniwala na ba kayo dyan? Yun, yung mga batas ng, nandun yung tithes na daanan natin. Yan, 500 na. Pakita na natin hanggang doon. Madali yung pag-aralan yan. Bago kayo mag-conclude, alam nyo, kasi bayo lang, mga kapatid, kahit na kayo ay tapat sa inyong pananampalataya, suriin nyo rin po, magsarili kayo ng research. Tama ba ang sinasabi sa ating doktrina na natupad na lahat yan? Yan, 613? Tingnan nyo na, mabilisan lang. At kung lahat yan, tanggap ninyo, na wala na talagang natira dyan, saka po kayo magbigay ng konklusyon sa inyong sarili. Dahil mahirap po yan, mga kapatid. Alam nyo, ang pagko-comment at pagbibigay ng konklusyon sa pag-aaral ng Biblia, bagaman naniniwala kayo na basta pananampalataya lang, sapat na, wala naman tayong problema, pananampalataya yung susi. Pero hindi pa pwedeng dun lang, kasi ang Diablo nananampalataya din, nanginginig pa Baka talo pa tayo. Hindi tayo siguro nanginig. Diablo nanginig pa ngayon yun? Kung yun lang lahat, di pati Diablo. So, hindi po pwedeng ganon-ganon, mga kapatid. Kailangan, napakadali na pong mag-research ngayon. Machi-check nyo yung inyong sariling doktrina kung tama. Kaya nga kami, open yung doktrina ng Adventist. Masisearch po ninyo yung mga sulat kahit ni Mrs. White, yung Encyclopedia of Seventh-day Adventist, yung fundamental beliefs, pwede nyong puntahan, i-critics nyo lahat yan. Open. Ganon po katibay yung pananampalatayang ito, mga kapatid. So, payo lang naman yon na lalo kahit na nga sa mga nagko-comment dyan, mayroon pa nga dito na fulfill, sabi ni Boskin. Para sa Israelites dyan, bakit tinuro ni Kristo sa panahon niya? At saka para sa Israelites, nasagot na rin natin yan, Father Gomer kagabi, kung para sa Israelites, sabihin, para din sa atin yan. Kasi pinagsama yung Israelita at yung mga Hintil. Kristiyano, Brother Gomer, di ba? Tama, Brother Johnson. At saka doon sa pahayag ni Ariel, yan po ay totally contradict sa sinasabi po ng Biblia. Sabi niya, Jesus Christ fulfilled the law. Tapos sabi niya, that's why. Ayun ang delikado yung that's why. Nag-conclude. Tama. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, basahin natin doon sa Matthew 5, talata 17. Tama naman Basahin natin sa English. Sa English, sabi niya, think not that I am come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy but to
to fulfill. Which is correct. Doon sa kanya sinabi, Jesus Christ fulfilled the law. Pero, Which is correct. Pero yung sabihin mo ngayon na, that's why, sabi niya, the Bible asks only the faith from every believer. Yan po ang hindi na totoo. Bakit? Pag itinuloy po natin itong talata na to, tuloy natin, 18. Tingnan mo ha. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Nakita mo na. And then sa verse 19, itong matindi. Ito yung totally contradict doon sa sinabi niya na that's why. Ay wala akong ganun sa Bible na that's why. Believe. Mali kasi yung meaning niya ng believe. Kasi sa kanya, yung kanyang believe lang sa bibig. Sabi niya, whosoever shall break. Ano yung termino na ginamit? Kapag whosoever, abay kasama tayo lahat dyan eh. Whosoever, hindi naman sinabi dyan na whosoever, therefore, shall break one of the least commandments. Kita mo? Kahit sino. And shall teach men, so he shall be called the least in the kingdom of heaven. Ay isa ka na rito, Brother Ariel, kung ganyan ang paniniwala mo. But whosoever shall do, o kita mo, gagawin eh, shall do. Ay bakit sasabihin mo, faith na lang, wala na yung pagsunod. Wala hong ganun sa Biblia. Kontra po yan. Yan po ay talagang kalaban mismo ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po siyang itinuturo na, ay, sumampalataya na lang kayo sa akin, wag na kayong sumunod. Walang ganun. Okay? Sabi nga, kakontra nga mismo yan eh. Sabi niya, but whosoever shall do, and teach them shall be the same, shall be called great in the kingdom of heaven. Yan po yung sabi ng Biblia, hindi yung sabi ni Ariel. Ay bakit? Ano sabi ng Panginoon doon sa isang talata pa? Pag sumampalataya, faith na lang, wala na yung kautusan kasi pinulfilled na ni Jesus Christ? No. Ano sabi niya doon sa John 8, verse 31? Tingnan natin. Sa English. Kasi English ang gusto niya eh. 8:31 ng John. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, believe only. Ganon ba yun? Wala. Ang sabi niya, if ye continue in my word. Ayun pala yun. You continue in His word. Then are ye my disciple indeed. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Hindi yung kanyang meaning ng believe, ay believe na lang, wala na, hindi na susunod, hindi na kailangan sumunod. Mali po yan, kapatid. Kasi kapag ikaw ay totoong naniniwala or ikaw ay totoong sumasampalataya, ay susunod ka. Kapag ikaw ay hindi sumusunod, yun ang nagpapakita na ikaw ay hindi nananampalataya talaga. Yan ang katotohanan dyan. Kaya marami po ngayon mga sinungaling, Brother Jorson. Tingnan mo, bakit sinungaling? Tingnan po ninyo, doon sa unang Juan 2:4. Marami po ngayon sinungaling eh. Kasi ayaw sa utos. Sabi doon, He that said, I know Him. Kita niyo po, He that said, I know Him, and keep it not His commandment is a liar. Liar pala eh. Paano mong sasabihin na hindi na kailangang sundin? Liar pala yung ganon. Lumalabas ngayon, Brother Aaron, kung mananatili ka dyan sa paniniwala mo, ay dito ka babagsak. You will become a liar, and the truth is not in Him. Yan, maliwanag. Kapag kaganyan ang paniniwala mo, ang sabi ni Apostol Juan, wala sa iyo ang katotohanan. Kahit na ikaw ay magmamalaki, na yan ang tama sa inaakala mo, pero wala sa katotohanan niyang sinasabi mo. In fact, sabi nga ng ating Panginoon doon sa Mateo 7, tingnan mo, 7:21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ay ano ba yung will of the Father? Ituloy natin. Tingnan mo. Makikita mo kung ano yan. 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Abay, nangangatwiran pa sila eh. Ano sabi ng Panginoon? Tingnan mo sa 23. And then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ano ho yung iniquity dyan? Alam nyo, Brother Ariel, yung iniquity na yan?
Ipakita mo nga, Brother Johnson, kung anong meaning niyan, yung iniquity na yan sa Greek. Yung iniquity po na yan, anong ibig sabihin? Anomos. Ito yung mga tao, una sa lahat, ayaw sa kautusan. At pangalawa, ito yung mga taong lumalabag sa kautusan. Anomos po yan sa Greek. Kaya nga, hindi uubre yung sinasabi ni Brother Ariel na, tinupad na ni Kristo, kaya ngayon faith na lang. Wala po yan. Hindi po yan sinasang-ayunan ng Biblia. Delikado po yung paniniwala na yan, Brother Johnson. Okay, so thank you, Brother Gomer.